And again, we hope that lahat po tayo ay matuto at maraming mapulot na lesson sa message po ng ating Panginoon ngayon. Amen. Praise God. And so again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Today is October 6, Amen, 2024. And this is the first Sunday of the month of October. Amen. How many Sundays do we have this month? 4. We only have 4 months. So we hope to at least finish this book, the book of Joshua, bago po matapos ang taon. Kung kakayanin at kung iaalaw ng ating Panginoon. Amen. Question, anong libro na po ang ating pinag-aaralan ngayon? We are studying the book of Joshua. Pang-ilang libro po ito sa Bible? This is the 6 pang-anim na libro. Imagine, naka-anim na libro na po tayo. Amen. Tanong, ano po ulit ang ibig sabihin ng Bible? Or Biblia? Ano po ibig sabihin ng Bible? Or Biblia? Collection ng mga libro. Amen. Ano ba yung Tagalog ng collection? Pinagsama-sama or pinagkumpul-kumpul ng mga aklat. Amen. So, ang Bible po ay hindi lang po siya isang libro. Amen. So, although it is compiled as one book, kaya parang when we say Bible, it's one book na may iba't ibang chapter. But to tell you honestly, ang Biblia po ay compilation ng maraming libro. So, ngayon, ang in-exhort na po natin ay ang libro po na isinulat po ni Joshua, ang ika-6 na libro. Amen. Dito po sa kwentong ito, ma-highlight po ang pagtigil ng araw sa loob ng 24 hours o sa buong araw. So mag-i-stop o titigil po ang pag-ikot ng araw at ng buwan. Amen, na kailanman na hindi na po mangyayari at hindi pa po nangyayari noon ng panahon ito. Amen. And mayroon pong ibang mga libro na nagpapatotoo na nangyari po ito. Kagaya po ng librong Joshua. Amen. Kaya sinasabi ko po na hindi lang po ang libro ni Joshua ang nagsulat or ang libro na nagsasabi na nangyari sa mundo ang pagtigil ng araw at ng buwan. Amen? That's why it's very important to know na in the Bible, ang libro po ng Joshua ang nagkikwento or nakasulat doon. Ang very historical at napaka-amazing na miracle na gagawin ni Lord na mag-i-stop or titigil po ang pagdilim. Amen? Dahil po sa kwentong ito ay may experience po ng mga Israelites at ng mga Canaanites ang 24 hours na hindi gagabi or hindi magdidilim. Amen? So handa na po ba kayong matunghayan ang miracle na ito? Amen? Praise God. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading na of course patatagpuan sa book of Joshua chapter 10 verses 12 to 13. Sabay-sabay po natin basahin. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtatagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil na ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang kaaway. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, mag-usap ka po sa iyong mensahe ngayong araw po na ito. Itago mo lang po ang iyong lingkod sa iyong lingkuran. At puspusan mo po ang bawat isa ng iyong banal na spirito upang mas lumalim po ang aming pagkakilala sa iyo. At mas lumalim po ang aming mga kaalaman sa mga kwentong naisulat sa Biblia na alam po namin na tunay na nangyari. At alam din po namin na marami po kaming matututunan sa mga kwentong ito. Now, Lord God, ay
maging malalim, Panginoon, ang pagpasok mo nito sa aming mga kaisipan at puso. Kaya Lord, pumasok ka po at puspusan mo po ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin upang makita po namin sa kung paano mo nais na matutunan at malaman namin ang mga pangyayari sa kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So we can now be seated. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Again, binabati ko po yung mga kasama po natin sa live, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel. I hope po na mag-comment po tayo sa ating Facebook or sa YouTube po para po mabasa po namin ang inyong mga reflection or natutunan po sa kwento ito. Amen. So, pwede po ba ilabas na po natin ang ating mga Bible at pakilabas na rin po ang inyong mga notebook para marami po tayong maisulat. Amen. At huwag po natin makakalimutan yung mga wisdom na ito. Bakit tayo? Kasi kanina habang nag-praise and worship po tayo, at binabalikan ko po itong kwentong ito, marami po ulit na sinasabi si Lord sa akin ng wisdom na hindi ko naisip nung ginagawa ko po itong message. So, kaya gusto ko po talaga ng preparation yung praise and worship natin. Kasi as we sing praises to God, as we honor Him with our voices and our praises, alam niyo po nangungusap po ang ating Panginoon. Amen! Naniniwala po ba kayo na sa tuwing tayo ay umaawit, tayo po ay mas lumalakas at gumagaling? Amen. Na kapag tayo po ay taus-puso na naunawaan po natin yung ginagawa po nating pagsamba, marami pong mga chains or mga pagsubok ang nawawasak. Marami pong mga gawa ng kalaban ang nasisira kapag tunay na tinatawag po natin ang ating Panginoon bilang tulong or help sa ating mga problema. Amen. Praise God. So gaya nga ng sabi ko, hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon. Subalit, naniniwala po ako na kung tatawag po tayo sa ating Panginoon at hihingi po tayo ng kanyang tulong, sigurado po, handa po siyang tulungan po tayo at nariyan po siya para i-provide kung ano man po ang ating mga pangangailangan. Amen. Amen. Praise God. So let's review yung ating mga napag-aralan sa Book of Joshua. Praise the Lord dahil patuloy na po ulit ang ating Joshua series. Amen. So ito po yung ating mga naging topic sa mga nakaraang linggo. Pang ilang city o lahi ng mga Canaanites ang Gibeon na kanilang aatakihin ng mga Israelites. Pag-ilan na po ito? This is now the third. Amen. Ano po yung una na natalo po nila? Ang Jericho. Ano po yung pangalawa? Yung Ai. Natapos na po yun. And finally, nandito na po sila sa Gibeon. Amen. At ang pamagat po muli ng kwentong ito ay The sun stood still. So, pakilabas na po yung inyong mga notes para maisulat niyo po ang inyong mga natutunan at nasaan po si Jesus sa kwento ito. Amen. Hahatiin po natin ang Joshua chapter 10 into 2 parts. Part 1 po this Sunday and next Sunday will be the second part dahil medyo mahaba po itong message na to. And we will be having our Lord's Supper. Kaya kailangan natin i-export ito ng maayos dahil naniniwala po ako na isa ito sa napaka-importanting kwento sa Bible. Amen! So, question. Sino po dito yung nabasa na o napag-aralan na ang kwentong ito sa Joshua chapter 10 na tumigil ang araw sa mundo? Pakitaas na po yung nabasa na o napag-aralan na ito or nakapakinig na kayo ng preaching about this story. Amen. Sino po naman yung first time pa lang na ngayon pa lang po itong mapapakinggan? Praise the Lord. Pagpaka natin ating Panginoon. Kaya nga nung napag-aralan natin yung Red Sea na ito ay nahati
at nakatawid ng mga Israelites. I believe, ganoon din po ito na nawa ay maibalik yung ating mga katawan or experience sa panahon nito para ma-visualize natin yung actual scene. Amen. Kasi po, kung hindi po tayo naniniwala na tunay po ang Biblia at ito po ay sinulat ng Diyos, mahirap pong paniwalaan na tumigil po ang araw. Amen. Mahirap pong paniwalaan na tumigil po ang buwan. Amen. Sino po dito ang basta-basta na lang maniniwala pag sinabi mo sa kanya na alam mo ba, pinatigil ng Diyos ang araw sa loob ng isang buong araw or 24 hours. Amen. Diba hindi po yun basta-basta madaling paniwalaan. Subalit, ito po ay nabanggit sa Biblia. Kaya it takes faith. It requires faith for us to believe. Because hindi man natin ito na witness, pero dinetestify sa atin ngayon through the book of Joshua that it happened, and so by faith, we believe in this miracle po na ginawa ng Diyos. Amen! And kung nagawa po ng Diyos na patigilin po ang buwan, kung nagawa po ng Diyos na patigilin po ang araw, sa tingin niyo po ba, kaya din po bang solusyonan ng Diyos ang mga problema niyo ngayon? Amen! So, pwede po ba mag-isip po kayo ngayon ng current na pinagdadaanan niyo? Tanungin mo nga katabi mo, kapatid, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? May pinagdadaanan ka ba? Pakitanong nga siya. Sabi nga nila, ang hirap kapag ang problema mo ay yung yung face mo. Because how can you face your problem if your problem is your face? Amen. So I hope hindi naman yung mukha natin ang pinoproblema natin, no? But I'm sure kung ano man yung pinoproblema po ninyo ay kung tatawag po tayo sa Panginoon, siguradong handa po siyang tumulong. Amen. Kagaya po nung ina-acknowledge na ni Joshua sa laban na ito na hindi na nila kayang talunin ang mga Canaanites. Kaya humingi siya ng tulong sa Diyos. Amen. Because by his own strength, because of his own power, hindi niya kaya at alam niya na ang Diyos lang ang makakatulong sa kanila dahil namamatay na nga po ang ilang mga kasama niya. Kaya nawa, kung kaya pong gawin niyo ng Diyos, maniwala po tayo na kung hihiling or mananalangin po tayo sa Kanya, ay ibibigay niya po ang kasagutan sa ating mga problema. Amen! So let's start with verse 1. Nabalitaan ni Adoni-Zedek, hari ng Jerusalem. Okay, so this time, ang king of Jerusalem ay si Adoni-Zedek. We know naman how important the city of Jerusalem in the New Testament. Amen. Sa Jerusalem po, nag-triumphal entry si Jesus. Amen. At ang Jerusalem ang naging center po ng Israel when it comes to the celebration of their feasts or mga festival nila. Amen? Kapag may mga fiesta, doon sila pumupunta. Kaya nga doon na wala si Jesus. Amen? Nung bata siya, at nakita na lang siya bigla ni Maria na nag-preach na siya. Amen? Ayan, so, noong time na ito, of course, hindi pa po mga Israelita ang nakatira sa Jerusalem. So, nabalitaan ng hari ng Jerusalem na sinakop at tinupok ni Josue or Joshua ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Joshua sa hari at mga mamamayan ng Ai. At ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga-roon. Nalaman din niya ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. Amen. So, can you see that part of the verse wherein naging aware ang ibang mga kingdom or mga tribe or city sa Canaan about this covenant between the Israelites and Gibeonites na pinag-aralan natin last Sunday. Amen. So, nakita na nila na nagkasundo na ang mga Gibeonites at Israelites. Kaya magkasama na sila na nakatira doon sa Gilgal kung nasaan po ang mga Israelites. And even some of the Israelites are also going to
Gibeon, kung saan naman nakatira ang mga Gibeonites. So labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat bakit nabother or nabahala ang mga taga-Jerusalem because of this covenant? Sapagkat ang Gibeon ay kasing laki ng mga lungsod na may sariling hari na higit pa ito na mas malaki kaysa sa Ai at magigiting ang mga mandirigma nito. Amen. So, nababahala sila because how can a kingdom who is very powerful, how can a kingdom that is so big, that is armed by mga mandirigma, ay natakot sa mga Israelites? Amen. Paano na ang isang napakasikat, napakalaking city sa Canaan na alam natin na very equipped sila at marami silang mga armas when it comes to battles, ay natakot sila sa mga Israelites. Amen. So, that's their problem. Kasi po, of course, we know naman na sa panahong ito, ang nangyayari ay palakasan ng loob kung sino ang makakatalo sa mga Israelites. Amen. Because one by one, nakikita nga natin yung pag-atake o paglusog ng mga Israelita sa mga kingdom or mga cities sa Israelites. I mean, sa Kanaan. Bakit? Dahil nga alam nila na dumating na ang panahon na ibinigay na ni Yahweh ang Kanaan sa mga Israelita. Amen. Bakit po natin yung nasasabi? Dahil aware or alam po ng mga Canaanites na yun ang bilin sa kanila ni Yahweh. Amen. Paano po tayo makakasigurado doon? Dahil ang mga Gibeonites mismo ang nagsabi noon, kanino po? Sa mga Israelites. Naalala niyo po yung story last Sunday na kinonfess or sinabi ng mga Gibeonites na natatakot sila sa mga Israelites dahil alam nila na ibinigay na sa kanila ni Yahweh ang Kanaan at lulusubin na ang bawat kingdom doon. Amen. Parang alam niyo yung for example, sa lugar na may mga illegal settlers or informal settlers, tapos the government will tell you na kailangan nyo mag-evacuate. Diba? Kasi government-owned property. So you've been warned. And then one by one, kailangan ng magsira ng place. Amen. Or for example, yung mga illegal vendors, diba? May gano'n tayong mga story or balita na nasabihan na sila na kailangan lang nilang huwag magbenta sa kalsada. Kasi sisirain yung mga store nila. So, nung dumating na yung pagsira, doon naman nagka-problema kasi nga, ayaw nila umalis, pero napabilinan or na-warningan na sila. Amen na papaalisin na sila doon. Okay, verse 3. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedek kay Hoham. Sino si Hoham? Hari ng Hebron. Kay Miriam na hari ng Jarmuth, kay Japhia na hari ng Lakis, at kay Deeper na hari ng Eglon. So nakikita niyo po ba sa kwentong ito kung paano po naibabalita ang mga impormasyon through sending messengers or yung mga liaison officers, amen, yung mga tao ng mga king or by letter siguro, para ma-inform yung pinaka-king ng ibang city, tapos yung hari na yon ng city na yon ang magsasabi sa kanyang mga tao, sa kanyang mga people or kalahi. Ganito ang kanyang ipinasabi. So, nagpadala siya ng letter or ng balita sa iba't ibang city din po or hari ng bawat city sa Kanaan. At sabi niya, kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan salakayin natin ang Gibeon. Sino po sasalakayin nila? Gibeonites po, hindi po Israelites. I would like to highlight that. Kailangan salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Joshua at sa mga Israelita. Amen. So, ang number one na lesson dito is that
kung may mga tao po tayo na madadala sa Diyos, pati po ang kalaban ay magagalit na po doon sa mga taong nadadala natin sa ating Panginoon. Amen! Nakita niyo po ba kung gaano tumanggap o nag-surrender po ang mga Gibeonites kay Yahweh sa mga Israelites? In other words, parang naging believer na po sila ni Yahweh. Amen! And because of that, the enemy also hates them. Ang kalaban ay galit na rin po sa mga nilalapit natin sa Diyos. Nakikita niyo po na kung tayo po sometimes ay nag-evangelize at yung mga ibang tao or kaluluwa ay nailalapit natin sa Diyos at sila mismo ay tumatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila rin po mismo ay nagiging part na ng atake ng kalaban. Amen? Bakit? Dahil ang kalaban, kilala po nila kung sino ang mga tunay na nasa Diyos. Alam po nila kung sino po ang mga tumanggap sa Diyos. Alam po nila kung sino po yung mga threat sa kanila. Alam po nila kung sino po yung mga ginagamit ng Diyos para may palaganap ang ebanghelyo or ang magandang balita. Amen. So, magnilay-nilay po tayo. Balik nga po kayo doon sa moment na mayroong lumapit po sa inyong kakilala nyo o ibang tao na nag-share po sa inyo ng gospel. Balik po kayo doon sa moment na bina-Bible study po kayo noong kaibigan nyo, kapitbahay nyo, or family member nyo na nag-take ng step para ipakilala sa inyo si Lord. Amen. Meron po kayong naalala na gano'n. Kasi ako personally, I have my own personal experience when we had our Bible study sa law school. Nung nag-start po ng Bible study, isang classmate ko po. And praise God, kasi nakita ko nga din po nung naging Christian na po tayo na sabi ko, bakit gano'n? Kung kailan naging Kristiyano tayo at tumanggap tayo sa Diyos, parang mas nagiging grabe din naman yung problem. Amen? Meron po ba kayong gano'n encounter na akala ko ba kapag nasa iyo, halakay na gano'n. So, may peace na. Yes, may peace. Pero take note, we are still living on earth na ang mga namumuno po dito ay ang mga enemy or ang mga kalaban or ang mga demonyo. Amen? In the spiritual sense or in the spiritual realm. And again, they know who truly accepted the Lord Jesus Christ. That's why you are already a threat to their plans. Amen. Of deceiving the people. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magkakapatid kung inaatake ka ng kalaban. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magkakapatid kung galit na galit sa iyo ang Diablo. Alam niyo bakit? Bakit huwag kang magalit? Kasi ibig sabihin, ginagamit kang mabuti ni Lord. Amen! Kung galit na galit sa iyong kalaban, ibig sabihin, kitang-kita niya how you are growing spiritually. Amen! Kitang-kita niya kung paano ka nagmamature kay Lord. Kaya, kasi kung medyo baby Christian pa tayo, parang wala naman siya pakialam sa atin lalo kung hindi tayo nagagamit ni Lord. Amen! Kung kaya ano yan, hindi naman niya nag-introduce. Hindi naman niya nagpapagamit kay Lord, hindi naman niya sinusubol yung buhay niya sa kanya. Actually, nagagamit pa nga natin yan. Hindi na mo, sabi mo, gawin niya ito, mag-knockout siya. Sino magsinungaling siya, gagawin niya agad. So, they know kung sino po yung mga obedient kay Lord. Amen! Alam po nila kung sino yung namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sila yung grabe din ang atake niya. Amen! And now, naalala ko kung sino man yun na naisulat sa Bible, si Job. Amen! Naalala niyo si Job na wala naman po siyang kasalanan, wala naman po siyang ginagawa, pero grabe ang galit sa kanya ng demonyo na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga anak, pinatay niya even yung asawa ni Job, at ang lahat ng mga ari-arian niya ay pinatay niya, kinuha sa kanya. Wala naman siyang sin. Amen! That's why isipin nyo minsan kung may nagiging struggle po kayo or problem po kayo, huwag niyo pong isipin na dahil pangsalanan po kayo. Amen! Huwag niyo pong isipin na dahil may masama kayong ginagawa. Because sometimes, kaya yung nangyayari sa inyo dahil nga po sa gawa po ng kalaban na gusto niya pong bawiin natin yung faith natin kay Lord. Amen! Gusto niya mawasak yung strong and steady faith natin sa kung gaano katotoo ang Diyos.
na ating sinasamba ngayon. Amen! Gusto niya, i-rebuke natin si Jesus, i-rebuke natin si Lord. Gusto niya, tumalikod tayo sa kaisa-isang Diyos. Amen! In fact, yun nga yung sinabi ng asawa ni Job sa kanya. Amen! Sabi ng asawa ni Job, hindi mo ba isusumpa ang Diyos mo sa ginawa niya sa atin? Amen! Because we know na kapag may problem tayo, sometimes, ang sinisisi natin ang Diyos. Amen! Kung may mga pagsubok tayo, ang may kasalanan si Lord. Amen! Siya yung nagiging reason at sinisisi natin. But praise God, because of that story, ay napapaalalahanan tayo na kailanman ay walang hinangan na masama ang Diyos para sa atin. Amen! Dahil laging ang nais niya ay para sa ating ikabubuti. Amen! Palpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nakikita niyo po itong mapa? Okay, so magiging news anchor ulit ako sa weather update. So, ito po ang Gilgal at nariyan po ang kampo ng mga Israelites. Amen. Ito po yung Jordan River. Okay, so nakikita niyo po ang Jordan River ay maliit lang po siya na parang line. And this is the Dead Sea. And pababa niyan ay yung Mediterranean Sea or dagat Mediterranean. Ito po ay part pa ng Moab. Question, ano ulit yung lugar na pinanggalingan nila na nasa Moab bago po sila tumawid ng Gilgal? Na nag-i-start sa letter S? Shittim. Amen? So, Shittim sila galing, tumawid sila ng Gilgal. Ano yung unang city na kanilang tinalo? Jericho. So, ito po yun. Then, after Jericho, they went to Ai. Okay, then after Ai, ang next po nila ay ang Gibeon. So, pag-anon po sila. Okay, yung mga nabanggit po na hari, ay ito po ang kanilang mga city. Ito po ang kanilang mga kaharian. The city of Jerusalem, the city of Jarmuth, the city of Hebron, the city of Lachish, and the city of Eglon. Ayan, so makikita niyo po ang mga hari na yan na desisyon na lusubin or atakihin ang Gibeon. Okay. So let's proceed with verse 5. Nagkaisa nga ang 5 haring ito. So ilang hari po sila? 5. The kingdom of Jerusalem, Jarmuth, Hebron, Lachish, and Eglon. Nagkaisa nga ang 5 haring mga Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, ng Lachish at ng Eglon. Ayan, kung napanood nyo na po yung last part na ito, well, anyway, next Sunday na natin makapag-aralan, ay iyahang po sa puno, bibitahin po ang mga haring ito. Amen! At pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Grabe, no? Ang Gibeon po ay kalaki nila kasi Canaanites po ang mga Gibeonites. Amen! Maging yung mga ito, imagine mo, yung mismo kalahi nila ang inatake nila instead na yung nag-invade sa Kanaan. Bakit nga? Kasi ayaw nila na may kumakampi sa mga Israelita. So, let's proceed. Verse 6. Nagpasabi naman kay Joshua sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon. So, yung mga Gibeonites, pumunta po sila sa Gilgal kung nasaan nagkakamp ang mga Israelites. Ano ang sabi ng mga Gibeonites? Huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklolohan. Again, I will just highlight verse 6. Ano pong sabi sa verse 6? Nagpasabi naman kay Joshua ang mga Gibeonites. Ano pong ibig sabihin ulit ng Joshua? Savior. Magkakapareho po ang pangalang, ang ibig sabihin ng pangalang Joshua, Yeshua, at Jesus. Na ang ibig sabihin nun literally and biblically is Savior or tagapagligtas. So question, saan po lumapit ang mga Gibeonites para sila ay iligtas at humingi ng saklolo? Kay Joshua or sa Savior.
Amen. Sa Savior or sa tagapagligtas. So I hope you can see the spiritual meaning of that verse wherein in times of trouble, the Gibeonites ran to Jesus or Yeshua. Amen. Kasi of course, wala pa si Jesus nung time na ito. Pero that's its spiritual meaning na kapag tayo po ay may problema, we ask for help kay Jesus or kay God or kay Yeshua or sa ating Panginoong Yahweh. Amen. Tignan niyo po, hindi po sila pumunta sa ibang Canaanites. Bakit? Dahil marami pa naman pong ibang kalahi nila na pwede silang kampihan. Bakit? Kasi nakita niyo yung mapa kanina, nagkampi-kampi yung 5 Canaanites o 5 city. So, may tendency na ang Gibeonites, hingi na lang sila ng saklolo sa iba pang mga Canaanites na malalaki din yung kanilang kingdom or may malalakas din na army. Pero we can see that in this story, they went directly to Jesus. They went directly to Joshua. They went directly to the Lord. Amen. And again, I hope na ganoon din po tayo. So again, tanungin mo ang kapatid mo, kapatid, ano ba ang pinagdadaanan mo kay Lord ngayon? Ano po yung sagot niya? So, tanungin mo siya ulit ngayon, kapatid, nahingi mo na ba ito ng tulong sa ating Panginoong Diyos? Amen. Praise God. Or meron ka pang isang problem na kaya ko pa ito? Kaya ko pa itong solusyon kahit hindi ko muna ito hihingi ng tulong sa ating Diyos? Grabe no? Kasi habang nabubuhay talaga tayo, hindi natatapos ang problema. Amen. At saka akala nyo, kung yung mga ibang tao sa Facebook, kaya kayo yung buhay nila kasi magaganda yung post nila, huwag po kayong malin lang. Kasi may mga problema din po yung mga yan. Amen! And sometimes, alam nyo po, na bibless ako kasi yung akala ko mabigat na yung problema ko, tapos malalaman ko yung ibang tao, may mas mabigat pa palang problema. So in a way, parang kino-comfort tayo ni Lord na be strong and courageous, for I am with you. Amen! Praise God. Sabi pa nila, the Gibeonites, pumarito po kayo madali upang kami ay saklolohan. Iligtas ninyo kami. So, kanino po sila humihingi ng kaligtasan? Kay Joshua, nang ibig sabihin ay Savior or salvation. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan. Verse 7. Kaya nga dumating si Joshua bukat sa Gilgal kasama ang kanyang buong hukbo pati ang magigiting niyang mandirigma. Amen. So, kung hihingi po tayo ng tulong sa Diyos, hindi po siya mag-aatubili na tayo po itulungan. Amen. Lalo na kung ang labang ito ay laban din naman po niya. At hindi lang para sa ating sarili. Amen. Dahil laban din po ito ng Diyos. Amen. Kaya nga dumating na po ang mga Israelita being led by Joshua kasama ang kanyang buong hukbo pati ang magigiting niyang mandirigma. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, tignan niyo po yung assurance ni Lord God kay Joshua. Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Okay, alam niyo po ngayon ang naalala ko dito, nung time na nagpadala ng 12 spy si Moses sa Kanaan, sino lang po yung naniwala? Si Joshua and Caleb, amen. Kasi nga po si Joshua, nakita niya na mas malaki ang Diyos nila kaysa doon sa mga giant or kingdom ng Kanaan. Amen. Kasi sometimes ang nagiging problem natin, natatakot tayo sa problema kasi ang laki-laki nito. Amen. To the point na nakakalimutan natin na mas malaki ang Diyos na sinasamba natin kaysa sa mga problemang ito. Amen. Sabihin mo, God is bigger than our problems. God is bigger than our problems. And I believe Joshua is so firm about his belief that God, Yahweh, Jesus is bigger than whatever challenges
and battles that they may face. Amen! Kasi tignan niyo po sabi po dito, huwag kang matakot sa kanila, ibinigay ko na sila sa inyong mga kamay. And kung makikita mo, kakarampot kayo, pasan dami yung kalaban, baka hindi ka agad-agad mariniwala sa sinasabi ni Lord, di ba? Lalo na kung may promise siya na pagagalingin kita sa ganito, ibibigay ko sa iyo ito. And ikaw parang it's impossible to believe kasi hindi mo nakikita kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi po dito, sabi ni God, wala ni isa man sa kanila ang makakatalo sa inyo. Grabe yung assurance ni Lord, no? Wala ni isa man sa kanila, sa mga kakalabanin nila, ang makakatalo sa inyo. So ano po ang ginawa ni Yahweh? Verse 9. Magdamag na naglakbay si Joshua at ang kanyang hukbo bukat sa Gilgal, at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo or the Amorites. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot ng makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinapol sila sa paglusong ng Beth-horon hanggang sa Azekah at sa Madeka. Amen. So, the Lord willed or inalaw ni Lord na magkagulo or matakot po ang mga kalabang ito ng mga Israelites. Amen. Again, ang naalala kong battle dito ay yung battle ni Jehoshaphat. Amen. Kung maalala niyo yung kwento ni Jehoshaphat, na nagtataka sila kasi ang ginawa lang naman nila nag-praise and worship. Pero bago pa sila makarating doon sa battle, yung tatlong kingdom na kakalabanin nila, yung mga kingdom na yun ang naglaban-laban, na dapat magkakampi sila. Nalala niyo po yung kwento na yun kasi in-expert na natin yun sa taas noon nung nag-preach po tayo about the story of Jehoshaphat. And ganoon din po ang nangyari po dito. Verse 11. Samantalang tumatakas sila sa paghabol sa kanila ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Azekah at napakaraming namatay. Grabe, so this is also another miracle. Amen? Na na-defeat ni Yahweh through the Israelites ang mga Amorites and Canaanites because of the so-called hailstorm. Amen? Or ang pag-ulan ng yelo. So, grabe din, no? Iisipin nyo, napaka-synchronized din siguro ng pagbaba ng mga hailstorm na ito. Bakit? Kasi for sure, tumama lang sila sa mga kalaban. Amen? Kasi alam naman katamaan nila yung mga Israelites, di masasaktan din yung mga anak ng Diyos na Israelita. Amen? Siguro kung na doon ka sa battle, nakikita mo nalalaglag yung mga yelo pero hindi ka natatamaan. Amen? Or pinatouch mo na yung yelo, hindi pa rin natamasali. I don't know how that has happened, pero sa point ko ito, makikita mo na the batong yelo, okay, yung yelo na naging matigas, ay tumapak lang or tumama lang sa mga kalaban ng mga Israelites. Amen? Because of course, God knows din kung sino po yung mga humakalaban sa Kanya. So, mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa sa tabak ng mga Israelita. So, doon makikita natin na, again, ang tagumpay, ang victory po ng battle na ito ay dahil sa gawa ulit ng Diyos. Amen? Dahil sa miracle ng Diyos at hindi dahil sa physical strength or kalakasan ng mga Israelites. Dahil nasabi po na mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa sa tabak or yung tawag dito? Tabak, yung weapon po ng mga Israelites. Praise God. So, let's proceed with verse 12. So, may mga namatay na po ng mga Amorites and Canaanites. Subalit kung araw na ang mga Israelita ay pinagtatagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo,
nakipag-usap si Joshua o si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka, araw, sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Okay, so it was Joshua who mentioned or nagsabi na tumigil ka, araw, amen, or araw, stop. Amen. Di ba, meron ganun talaga na yun, yung kapag lumilindol, kaya niya nang patigilin yung lindol, di ba? Lindol, stop. Pero, pero dito si Joshua, hindi si Kibuloy, okay? Kasi di ba may siyang interview na gano'n? Amen. Oo, stop, sabi niya. Okay, so dito, ang nagsabi or nag-utter ng words na stop or tumigil ka, huminto ka araw, huminto ka buwan ay si Joshua. However, that happened because of the power of God. Amen! Sinabi lang yun ni Joshua para marinig ng mga Israelites yung pagsunod ng araw at ng buwan sa command ni Joshua. And still, ang command na yon, the ultimate command na yon ay galing po sa kalooban or sa utos ng Diyos mismo. Amen. Kaya nga mamaya, ang response song natin yung so will I. Kasi sabi ko, if the stars were made to worship, then so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. Bakit? Dahil ang mga buwan, araw, bituin, dagat, bundok na ginawa ng ito, ginawa ng Diyos, ay nagpupuri at sumusunod sa Kanya. Amen. Tignan niyo po ito Gusto niyo po ba na lagi po tayo sumusunod na lang kay Lord? O yung parang robot na lang tayo na wala po tayong free will? Gusto niyo po ba gano'n? Kasi diba, I would like to highlight na nagiging problem nating mga tao, kaya tayo nadadapa, nagkakaproblema, kasi sometimes yung decision natin ay hindi alinsunod or align sa kalooban ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi nga, binigyan tayo ng free will ng Diyos na gawin yung nais natin. Amen. Kaya sometimes, kahit anong gawin natin na pagsunod, hindi natin magawa kasi we're not wired or created na parang mga robot ng Diyos na automatic ay sumusunod sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo na hindi kayo magka-problema, kung gusto nyo na wala kayong aalalahanin dahil susunod lang namin kay Lord, try nyo pong maging sun. Amen. Try nyo pong maging moon. Or gusto nyo pong maging mountain na lang siguro kayo. Kung nahihirapan na kayong maging tao, subukan nyo po kayo maging bituin na lang kasi nandoon ka lang hanggang sinasabi ni Lord na magdoon ka lang. Amen. Di ba kasi tayong mga tao gusto natin yung wala na tayong isipin, wala na tayong problema kasi parang robot na nga lang na kung ano yung sinabi ni Lord gagawin natin. So ngayon nakikita nyo pa ba yung beauty ng pagiging tao na binigyan niya tayo ng kalayaan? Amen. Ng freedom to choose. Na hindi tayo parang mga buwan, bituin na sumusunod lang kung agad-agad kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Na, ayan po, wala pong sariling desisyon at wala pong sariling kalayaan. So I hope that we appreciate yung ginawa tayo ng Diyos na kanyang mga kawangis. Amen. Kawangis para po tayo po ang mag-alaga sa mundong ito na kanyang ginawa. Amen. Verse 13. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Amen. Question, bakit kailangan tumigil ng buwan at ng araw para matalo ang mga Amorites or Canaanites? Bakit po? Para, narinig ko yung sagot, parang nasa taas pa. Para maliwanag. Amen. Kasi mahirap pong makipag-battle ng madilim. Kasi baka mamaya yung kasaksak mo, yung natabak mo ay Israelites pala or kalaki mo. So maganda na maliwanag ang battle or ang labanan para sigurado ka na tama po yung inyong nakakalaban. So yun po ang dahilan. Dahil nga po sa dami ng 5 kingdom po na ito na kaya nilang, na dapat nilang patayin at talunin, hindi po kaya na kalahating araw lang
Amen, na matalo ang mga ito. Kaya niloob ni Yahweh, amen, na tumigil ang araw at buwan. Hindi ba nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Okay, so I researched about this book, and this is like an ancient historical book which records or has recorded the incident na ating pinag-aaralan ngayon na tumigil ang araw at ang buwan sa loob ng isang araw. Amen! Kaya sinasabi ko po sa introduction kanina na ang Bible ay collection ng mga libro. Amen! Dahil hindi lang po ang Book of Joshua ang nagsasabi ng pangyayaring ito, kundi meron din po mga ibang libro na nagsulat about this miracle. And that is the Book of Asher. It just so happen na ang Book of Jasher na ito ay hindi siya part ng Bible. Amen. Kasi if not, sana siguro after Book of Joshua, yung book ni Jasher para mas mapatunayan or ma-highlight ang miracle na ito. So tumigil nga ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. At kailanman ay hindi pa raw nangyari, bago ito mangyari, never pa yun na nangyari. At hindi na rin muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. So, nakita niyo parang ganoon din po siya sa pagbaha. Diba na miracle na kailanman ay hindi pa yun nangyari at kailanman ay hindi na ulit mangyayari. Amen. Dahil pinangako ni Lord through a rainbow kay Noah na hindi niya nahahayaan na mamatay pa ang mga tao sa pamamagitan ng baha or ng flood. Amen. So, kung ang gusto nyo makita ang miracle ay tumigil ang araw, malamang hindi na ulit ng mangyayari. Amen. Kasi sabi nga dito, kailanman ay hindi na muling mangyayari. And you know what? Kanina kasi may pinapakinggan ako si Pastor Steve. Nung in-exhort niya ito, nakita din po yung ibang mga historical facts na I believe sa year 70 AD ay nakita nila na nabago ang number o ang bilang ng isang taon. Amen? Kasi sabi nila normally dapat 360 lang siya. Yun ang nabanggit niya. Pero naging 365 na siya in the round of 4 years. Amen? Kaya nga po diba gaya ng nabanggit ko, mayroong leap year na para ma-compensate or matapos yung buong mundo, yung buong buwan, ay yung buong taon, amen, dinagdagan nila ng isang araw, amen, para mabilang or mabuo yung taon na yon, which is yung February, anong araw po yun? 29, na nangyayari every after 4 years, para pagbabalik yung December, sa susunod na taon, na December, ganun pa rin yung klima. Amen. Kasi kapag hindi po nila susundin, pag hindi po nila pinalo na nagdagdag po ng isang araw, maaaring ngayon December or tawag dito, ngayon ay January na, pero bumabaka pa din. Nakukuha niya yung punto ko na parang aatras yung buwan o yung araw. Bakit po? Kasi hindi mo ba napapansin na pag darating na ang summer, April, and May, pare-pareho laging gano'n yung weather. Amen. Hindi mo ba napapansin kapag November, December, January, laging gano'n na taglamig. Amen. Hindi mo ba napapansin na kada June, July, August, tagulan. Laging gano'n ang klima. So ang point natin, pag hindi raw tayo magdadagdag ng isang araw, baka dumating yung time na Valentine's Day, pero binabaka pa rin tayo. Or saka pa lang darating si Karin, si Julian, sunod-sunod na lumalis na, bumalik pa ng Pilipinas. Amen. Julian, imagine nyo, opening na dapat ng summer, pero saka pa lang bumabagyo. Amen. Mababaka po na nga po kapag hindi tayo magdadagdag ng isang araw. Amazing po, di ba? Amen. At napakagaling ni Lord. Ayan. So, verse 15. Pagkatapos nito, si Joshua at ang mga tauhan niya ay bumalik na sa Gilgal. Tingnan niyo po, nag-start po yung battle sa Gilgal at natapos din po sila
sa Gilgal kung saan po sila nagka-camp. Ayan, nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago at ito'y ipinasabi kay Joshua. So, finally, natalo po nila ang mga Amorites, subalit yung mga king po nila ay nakatakas. At yun po ang pag-aaralan natin next Sunday. So, dyan po nagtatapos ang aking kwento. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. And now, we will watch this video clip para po mas maunawaan at mas ma-visualize or ma-imagine natin ang kwentong ito. And I hope that you will never ever forget that at least sa loob ng isang araw ay napag-aralan natin ang miracle na ito. Amen! Praise God. First Bible presents 5 Kings Attack. The news that the city of Hai had been destroyed and that the Gibeonites had made a peace treaty with the Israelites had come to Adoni-Zedek, the king of Jerusalem. When learning about this, Adoni-Zedek and his people were greatly alarmed because Gibeon was mightier and greater than the city of Ai. That is why Adoni-Zedek sent a message to the following kings: to Hoham, king of Hebron, to Hiram, king of Yarmut, to Japhiah, king of Lachish, and to Deber, king of Eglon, and told them, Join me. Let us conquer the city of the traders of Gibeon, because they have made a peace treaty with Joshua and the Israelites. Yes, let's drag those Israelites out of Canaan. Then the 5 kings of Canaan united and marched with their army to camp opposite Gibeon and attack it. The Gibeonites, for their part, came quickly where Joshua was, who was begun, and told them, Joshua, please, you must help us, because 5 kings have allied against us, and have declared war on Gibeon. But please, do not abandon these servants of yours. Please, come and save us. We need your help. Joshua asked them to calm down and told them he would consult God. With what happened last time, Joshua would never forget to consult God first. And he told Joshua, Yes, go help them. Do not fear them, for I have delivered them in your hands. None of them will be able to resist you. And like that, Joshua prepared his army. And they marched all night towards Gibeon. When they finally got there, the Israelites attacked unexpectedly. In turn, God panicked the Canaanites in the presence of the Israeli army. They are more than us, and they are escaping. God fights for us. We cannot allow them to escape. We must stop them. What? Look, what is that? As the Canaanites fled from Israel, at heaven, God sent them enormous clouds, and a terrible hailstorm began to fall on the Canaanites. More enemies than the Israelites had killed with the sword. And they kept fighting. Israel had the advantage against those kings. But it turns out that it was starting to get dark. They are running away, Joshua, They said, When the night falls, many of them will escape alive through the dark. No! Joshua shouted. This day won't end until we are done with all of them. So, Joshua
in the presence of the people, bravely said, "Sun, stop at Gibeon! Moon, stand on Ayalon!" And in effect, the sun was placed in the middle of the sky and did not move for almost an entire day. There has never been a day like that before. The day in which God obeyed the order of a human being. Without a doubt, the Lord was fighting for Israel. The bought much more time for the Israelites to finish off the army of the Canaanite kings. The 5 kings, seeing what was happening, said to each other, "This cannot be happening. The sun moves forward. It is still. Stupid Israelites. This is your fault, Adonai-Zedek. We should not have formed any alliance. Yes, not just one will fall, but the 5 Canaan kings." So they escaped to hide in a cave in Makkedah. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Maganda po ba yung kwento? Amen. Amazing, no? Praise God. So, dito nga po yung, di ba nagamit kanina na parang si Lord na yung nag-adjust kasi ang may kagustuhan naman talaga ng pagpipil ng araw ay sino po? Si Joshua. Amen. Kaya kasabi sa Bible kanina, ito lang yung time na sumunod na si God sa kalooban ng isang tao. Amen. Nalala niyo yung verse na yun, yung sa medyo last part na na ang Diyos ang sumunod sa kalooban ng tao. Dahil nga po, amen, nakita niya rin po na ito po ay laban ng Diyos mismo at hindi lamang ng Israelita. Ayan. So, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano ang natutunan mo sa kwento? Amen. Alam niyo po ba na may bansa na hindi nakaka-experience ng dilim? Amen? Saan pong country yun? Praise God, sa Norway. Amen. Tinanong ko kanya si Alex. Kasi may napanood akong YouTube na na vlogger. Pumunta siya sa Norway at kinover niya yung panahon na hindi nagkakaroon ng tagdilim or pagdilim. At alas 2 na ng umaga mayroong araw-araw pa po. Dahil nga po sa pag-ikot ng araw, ay lagi pong natatamaan yung part na yun ng Norway. Kaya hindi po sila nakaka-experience ng night time. Amen. At meron din naman po, of course, sa Antarctic Ocean na hindi naman nakaka-experience ng araw or ng umaga, laging gabi. Dahil ang parte na yun ay hindi naman po natatamaan ng sinag ng araw. Praise God. So ano kaya yung feeling na alas 2 na maaraw pa? Meron ako napanood din na isang vlogger na gano'n po parang yung mga tao sa country nila talagang kailangan madilim yung mga kortina para ma-feel mo na gabi kasi nga pagpupusan mo yung bintana, alas 2 na ay maliwanag pa rin sa labas. Ayan. Siguro lang tayo puyat. Puyat kasi alas 2 na maaraw ka na. Alas 2 na nasa mall ka pa din. Bukas pa yung SM. Or alas 3 na umaga. Nandun ka pa din sa mall. Amen. So, let's now check kung ano man yung mga natutunan natin sa kwento. Yan, nabanggit ko na po ang mga ito. Gusto ko lang pong i-highlight ulit. Number 1, the enemy will also hate all the people that we have brought to God. Amen? Magagalit din po ang kalaban sa mga taong nadadala natin sa Diyos. Amen? We're not saying this para i-discourage kayo. Amen? But it is a part of our spiritual journey. Amen? Na talagang kapag ang isang tao ay nasa Diyos na, hindi natin may iwasan na galit po sa atin ang mundong ito. Amen? However, when in trouble, let's ask for God's help. Amen? Kasi nga sabi kanina, magkakaroon tayo ng mas grabing atake ng kalaban kung nasa Diyos na tayo. Parang yung pagpunta ng mga Gibeonites sa Israelites, parang na sila naging kakampi ng mga Israelites. Amen? But still, kung mayroon tayong pagsubok sa Diyos
pa rin tayo kakapit or lalapit. Kagaya po nung ginawa ng Gibeonites na naniniwala sila na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng mga Israelites. Kaya sa Diyos din po natin si Yahweh, sila agad humingi ng tulong. Amen. Kaya nga kanina tinatanong ko kung nakahingi na po ba tayo ng help or ng tulong sa Diyos sa mga pinagdadaanan po natin ngayon. Amen po? Amen. Why? Because God can show miracles when you are fighting on His side. Amen? Parang kanina ang lahat ng mga miracle na yon ay ipinakita ng Diyos sa kanila. Dahil sila ay lumalaban para sa Diyos. Amen. Lumalaban sila para sa Diyos dahil kalooban ng Diyos na ibigay nga ang lugar na ito sa kanila at kalooban ng Diyos na finally ay ma-judge na po o maparusahan na ang mga Canaanites na ito na naging super makasalanan after 400 or more years. Amen. And number 4, if it is God's battle, He will intervene. Amen? Kapag ang battle na ito ay laban ng Diyos, sigurado po ako makikialam po siya. Amen? Kung ang ipinaglalaban po natin ay para sa ikakalago ng kanyang kingdom, ng kanyang ministry, ng kanyang gawain, naniniwala po ako na tutulong po siya or magpapadala po siya ng mga tao para tutulong sa atin para po mangyari yung gusto niyang mangyari na para rin sa kanya mismo for His glory. Amen? Because it is His battle. And finally, when the right time comes, God will judge those who will not honor Him. Amen? When the right time comes, God will judge those who will honor Him. Parang yung nakikita po natin battle po or pagkatalo at pagkawasak ng mga Canaanites, ito na po yung tinatawag na final judgment sa kanila dahil na-reach na po nila yung peak of their sins and unrighteousness, that their time of being judged by God has come or has arrived. Amen! Para po mapatunayan natin yon, I will quote to you what the Bible mentioned or what God told Abraham in the book of Genesis chapter 15 verses 13 to 16. So sa part po na ito ng Bible, Genesis, pangilang libro po ito? Una. Sa part po ito, kausap po ni Yahweh si Abraham. Tignan niyo po yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at ako ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng ilang taon? 400. Saan kung bayan yun? Egypt. Ngayon, alam na natin kasi nga, na-witness na natin na nangyari na itong prophecy na ito or warning na ito na sinasabi ni Yahweh kay Abraham. Let's continue. 14. Ngunit, paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. So again, anong bansa ito na pinarusahan ni Yahweh? Egypt pa din. At lalabas daw ang mga Israelites sa Egypt na maraming o dala-dala nila ang kayamanan ng Egypt. Amen. So nangyari na po ito. Praise God. Verse 15. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililiting ka ng payapa, sabi niya kay Abraham. Did it happen? Amen. 16. Daraan muna ang 4 lalaki, ilang generation? 4 lalaki bago sila makakabalik dito. Saang lugar po sila babalik? Sa Kanaan. Kasi nung time na to na nag-uusap si Abraham at si Yahweh, nasaan po sila? Kanaan, o sa promised land. Again, sabi ni Yahweh, daraan muna ang 4 na saling lalaki bago sila makakabalik dito. Sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, tumayo talaga yung mga balahibo po. Kasi parang, grabe no, nung
pinag-aaralan natin itong Genesis, itong conversation ni Yahweh with Abraham, hindi natin ma-appreciate itong mga verse na ito kasi hindi pa naman natin nakita kung paano paparusahan yung mga titira sa Kanaan. Amen? Hindi naman natin alam kung paano sila papatayin sa book of Joshua. Amen? Sabi, basahin na natin yung verse 16. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Dalaan muna ang 4 na saling lahi bago sila makabalik dito. Sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. So nakikita niyo po ba na may pag gumagawa tayo ng kasalanan, meron ding tikno na talagang the Lord will discipline us already. Amen! Kaya nga po, babalik tayo doon sa last point natin, yung number 5. Sabay-sabay natin. Number 5, when the right time comes, God will judge those who will not honor Him. Amen. So, pinagbigyan po ang mga Canaanites, ang mga Amorites na ito sa loob ng 400 years para magbago at para mamuhay ng maayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi po nila ginawa. So, dumating na nga po ang takdang panahon para po sila ay i-judge at parusahan. Amen. So, wag na po natin hintayin na tayo po ay mamatay or mawala. Amen. And lastly, where is Jesus in this story? Amen. Para na naman po siyang si Joshua. Bakit? Dahil kagaya ni Jesus at ni Joshua, even the sun and the moon. So I will let you have this opportunity para kayo po ay mag-reflect at manalangin. So just close your eyes and